Kahapon nasagot ko ang amo kong babae kaya kanina medyo hindi maganda yung pakikitungo niya sa akin. Hi, ako si Jovi, 12 taon ng kasambahay sa pamilyang Pakistani. Ang video na ito ay matagal na pero may sasabihin akong nangyari kahapon at saka kanina. Kahapon pagkatapos ko naglinis at saka naglaba ay gumising na din ang amo kong babae at nagpapakulay siya ng buhok bago daw kami mag-agahan. Fast forward mga 11 o'clock tapos na siya naligo tapos nakaupo siya sa sala at itong amo kong lalaki tinawag ako kasi yun nga mag-candle magic trick daw siya, magpapa-video siya. First try ng video kahapon nagtawanan kaming tatlo kasi palpak yung magic ni sir. Pangalawang subok ng amo kong lalaki, sinabi ng amo kong babae na hindi daw siya isali sa video. Kasi bagong ligo siya at hindi maganda yung buhok niya, buhaghag ba. Sabi naman ng amo kong lalaki walang problema yan, maganda nga yung mga original na mga video, walang edit-edit ganon. Sagot naman ng amo kong babae, hindi naman daw siya nakinabang sa lahat ng mga video ko. Pero habang sinagot niya ng ganon ay tumingin siya sa akin at nakangiti siya sa akin parang nagbiro ba. Tumingin din ako sa kanya nakangiti at ang sabi ko simula 2024 nung bumalik ako dito, buwan-buwan na sahod ko sa Facebook ay nakinabang ka doon. Sabi naman ng amo kong babae paano daw siya nakinabang, hindi ko naman daw siya binigyan. Sabi ko naman sa kanya, diba nung bumalik ako dito galing na bakasyon last year ay nagpakaltas na ako ng sahod sa iyo kasi alam ko na malaki yung parte ninyo sa mga sahod ko sa Facebook kasi palagi kayong nasa video ko, sinusuportahan ninyo ako, pinopromote ninyo ako kaya malaki yung utang na loob ko sa inyo kaya sabi ko magpakaltas ako ng 20 sa iyo sa sweldo ko. Kasi November 2023 ako simula nakasahod sa Facebook tapos sa December yun yung medyo malaki ko na nasahod sa Facebook kaya sabi ko ako yung bibili ng mga pang-internet namin 4 dito kasi data yung gamit namin. Tapos sa January ay umuwi ako at bumalik ako dito sa March na kaya nung March sabi ko sa amo kong babae nakakaltasan niya yung sahod ko kasi meron naman akong sahod sa Facebook at tinutulungan nila ako, sinusuportahan nila ako. Isang taon ang kinaltasan ng sahod ko dito ng mga amo ko at syempre okay lang yun kasi meron naman akong sahod sa Facebook, mga personal gamit ko dito, pang internet ko akin na talaga. Dati nung wala pa akong sahod sa Facebook, mga personal gamit ko dito, internet, sila yung bumibili, free lahat ako dito. Pero yun nga, nung nagkasahod na ako sa Facebook, sinabihan ko talaga yung amo kong babae, nakakaltasan niya yung sahod ko. Sinapak pa nga niya ako sa balikat kasi bakit ko daw yun nasabi na karapatan ko naman daw yung sahod ko. Yung sahod ko sa Facebook sa akin na lang daw yun. Naiyak pa ako nung sinabi niya ng ganon kasi alam niyo naman tayong mga Pinoy, marunong tayong tumingin ng utang na loob kaya sabi ko ako na lang ang bibili ng pang-internet namin 4-20 yon. Kaya nung bumalik ako dito galing bakasyon 20 din yung pinakaltas ko sa kanya. Nung sinagot ko ng gano'n ang amo kong babae nahilaw siya at nasabi na lang niya sa akin na okay daw yung sahod ko na gano'n kasi dalawa na lang man daw sila dito sa bahay. At sinagot ko ang amo kong babae, sabi ko sa kanya pero nung nakasahod ako sa Facebook sabi ko talaga sa iyo nakaltasan mo yung sahod ko dahil sa tulong ninyo sa akin, hindi yung dahil dalawa na lang kayo dito sa bahay. At sumabat naman ang amo kong lalaki, sabi niya, Jovi mag-video ka na kasi ma-expired na tong magic ko. Kaya nung vinidyohan ko ang amo kong lalaki ng magic trick niya kahapon, hindi ko na sinali yung amo kong babae kasi parang hindi maganda yung pakiramdam niya sa akin ba. Pero in between, nag-usap naman kami tapos 1 o'clock pumasok siya sa trabaho, hinatid ko pa siya sa sasakyan kasi marami yung bitbit niya. Tapos hinintay ko talaga siya kahit mainit sa labas, hinintay ko siya na makaalis talaga at nag-wave-wave pa siya sa akin, parang okay naman siya. Pero nung umuwi siya dito, nung mga 10:30 na ng gabi, ganun, okay naman siya, nagtawanan din kami, nag-usap kami tapos nagdasal kami. Pero nung patulog na kami, nakahiga na ang amo kong lalaki, siguro tulog na yon at saka itong amo kong babae pumasok dito sa kwarto namin ng alaga ko at sinabi niya sa akin na matagal ko na daw hindi nilabhan itong kurtina. Kailan ko pa daw lalabhan na malikabok daw mga ilang araw na. Ngumiti ako sa kanya at sinabi ko pagkatapos ng ilang araw na alikabok nilabhan ko kagad ang mga kurtina. Sabi naman niya paano ko daw nilabhan na ngayon pa lang daw siya tumingin sa bintana at nalanghap daw niya yung alikabok sa kurtina. Sabi ko mga wibis ko ata yan nilabhan. Hindi na siya sumagot at pumasok na siya sa kwarto nila at natulog na din. Kaninang umaga kami lang dalawa dito kasi may trabaho yung amo kong lalaki. Pagkatapos namin mag-agahan ay nagluto kami at doon sa kusina naalala na naman niya yung kurtina. Yung isang cellphone ko dinala ko sa kusina kasi palagi naman ganyan. Pag magluto kami, magbi-video ako ganon. Pero kanina iba talaga yung lasa ng amo kong babae ba. Bigla na naman niyang naalala yung kurtina, sabi niya sure ba daw ako na nilabhan ko yung mga kurtina kasi nga hindi daw niya ako nakita na naglaba.
Sabi ko, opo madam, nalabhan ko na at ipapakita ko sa iyo yung video na kahapon ko pa na-upload. Pero yung naglaba ako ng kortina nung isang araw pa. Nung naipakita ko na sa kanya itong video, sabi niya, sige na, okay na. Alam kong rason lang niya itong kortina, pero yung sinabi ko talaga kahapon, doon siya na-offend. Parang hindi niya matanggap ba na sinabi ko sa kanya na nakikinabang din siya sa sahod ko sa Facebook. Kaya yung kortina, pang rason lang yun niya para makakita ng lusot ba. Pero malas lang kasi nalabhan ko na talaga nung isang araw pa yung kortina kasi alam ko naman maalikabok kaya nilabhan ko kaagad. Yun, wala na siyang may rason. Ang sinabi na lang niya kanina na kunin mo itong cellphone mo dito, wag kang magamit ng cellphone dito sa kusina. Parang disappointed ang boses niya. Kaya napaisip ako na hindi ko na isasali yung amo kong babae sa mga video ko. Alam naman niya sa simula pa lang sinabi ko sa kanya dahil nakasahod ako sa Facebook, kaltasan niya yung sahod ko dito sa bahay. Pero alam ko minsan ganyan talaga yung ugali niya ba, lalabas talaga yung pagkamatanda niya. Pero nahiya talaga ako nung sinabi niya sa akin na hindi daw siya nakikinabang sa mga sahod ko sa Facebook. Kaya ko din siya nasagot ng ganon. May mga panahon talaga na kailangan natin sumagot sa ating mga amo at kailangan nating ipagtanggol ang ating mga sarili. Pagkatapos nun, wala na ako narinig sa kanya ng mga salita. Tapos okay naman kami, kinagabihan lumabas kami. Ganyan talaga yung amo kong babae. Pagkatapos niya magsabi ng mga ganyang mga bagay, yung medyo masaktan ka, ay pagkatapos nun baliwala na sa kanya. Pero ikaw parang masakit sa dibdib mo ba?